Disclaimer, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pagsasaliksik at wala po akong kaugnayan sa mga doktor at hindi ako isang nutritionist. Paalala, ang lahat ng halamang gamot ay nakakabuti sa ating kalusugan. Ngunit, ang iba dito ay wala pang sapat na pag-aaral, mas maiging magpukonsulta muna sa doktor upang maiwasan ang komplikasyon. Ang pansit-pansitan ay isang karaniwan at maliit lamang na halaman na karaniwang tumutubo sa mga makanting lupa. Itinuturing ito na damong ligaw o weeds. Ito ay may dahon na hugis puso, malambot na mga sanga at may maliliit na mga buto na nakadikit sa isang sanga. Maaaring gamitin ang mga halamang gamot tulad ng dahon. Karaniwang ginagamit sa paggagamot ang dahon ng pansit-pansitan. Kadalasang inilalaga ito at pinapainom sa may mga sakit. Sanga. Ang sanga ay karaniwang hinahalo din sa paglalaga ng mga dahon at ipinapainom din sa may mga sakit. Ang iba't ibang bahagi ng halamang pansit-pansitan ay maaaring makuhanan ng maraming uri ng kimikal at sustansya na maaaring may benepisyo sa ating kalusugan. Ang mga sanga ng halaman ay may taglay na carbohydrates, alkaloids, tannins, flavonoids, steroids, at triterpenoids. May taglay din na mga mineral sapagkat mababa lamang tulad ng manganese, iron, zinc at copper. Sa dahon ng pansit-pansitan, ngunit mataas naman ito sa sodium. Una, rayuma. Mabisa laban sa pananakit ng mga kasukasuhan dahil sa rayuma, ang pag-inom ng pinaglagaan ng dahon ng pansit-pansitan. Ang pagkain mismo ng dahon at sanga ng pansit-pansitan na parang gulay ay mabisang pag-alis ng kondisyon na nararamdaman kaugnay ng rayuma. Pangalawa, urinary tract infection o UTI. Pinapainom naman ng pinaglagaan ng dahon ang taong dumadanas ng infeksyon sa daluyan ng ihi. Pangatlo, hindi pantay na kutis ng balat. Ang pagkakaroon ng pagkaibahan sa kulay ng kutis ay maaaring banlawan gamit ang pinaglagaan ng dahon ng pansit-pansitan. Pangapat, pigsa. Ang pigsa naman ay maaaring matutulungan ng pagtatapal ng dinikdik na dahon at sanga ng pansit-pansitan. Panglima, taghihawat. Para naman sa kondisyon ng pagtataghihawat, pinagtatapal ng apektadong bahagi ng balat ang dinikdik na dahon at sanga ng pansit-pansitan. Pang-anim, iritasyon sa mata. Ipinapapatak sa mata ang dumadanas ng iritasyon, inflamasyon, ang katas ng dahon at sanga ng pansit-pansitan. Pang-pito, mataas na kolesterol. Nakakatulong din sa pagpababa ng kolesterol sa dugo ang pagkain ng mga dahon ng pansit-pansitan. Hanggang 15 minuto na hindi tinatakpan. Hayaang lumamig ng bahagya at salain. Uminom ng kalahating tasa 3 beses kada araw. Thank you for watching and please subscribe and hit the notification bell below para update ka sa ating susunod.